5. Then less than or equal to 0. So same process lang, critical points na kaagad kasi naka-0 na yung right side. So critical points na. So equate lang sa 0 lagi. Remember guys, kapag may or equal to, automatic yan shaded yung critical points. Pero kapag restriction kasi yun sa denominator, open circle siya. Okay? Yung sa denominator na makuha mong value ng x lagi yun restriction. So kahit may or equal to, open circle lang. Pero eto guys, shaded. Kasi yan sa numerator. So magiging x equals negative 1 to. Shaded yung point na yan. Then ito naman equals 5. So bawal maging 5 kasi magiging undefined. So dahil undefined siya, magiging undefined, magiging open circle lang siya. So bawal siya maging part ng solution. Anyways, graph natin. So pag in-graph natin to guys sa number line, so remember ito yung 0 sa gitna. Then ito yung negative 1. Then ito yung 5. Nilagay ko na lang yung mga numbers pero nandito part yan sa right, nandito yung part sa left yung negative. Alam naman natin yan. So magkakaroon tayo dito guys ng negative 1. Dahil sabi natin shaded siya kasi may or equal. Lalagay natin to shaded. Then yung restriction natin na 5 kahit meron siyang or equal dito guys. Restriction kasi sa open circle. Gets yun na? Then kuha tayo ng test point. So test points tayo. So kuha ka ng points dito sa left ni negative 1. So pwedeng negative 2. Yung pinakamalapit na. Then punta ka naman sa middle ni negative 1 at 5. Kung available yung 0, gagamitin natin. So 0. Then sa right naman neto, syempre yung susunod na number, that is 6. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng 6 test points natin. Check natin tong mga test point dito guys sa given. Then kapag true, shade natin to. Pag false, X-an. Ganoon naman lagi. So which means try natin. So let's say yung point natin is negative 2. So paplug lang natin yung dito guys. So meron tayong negative 2 plus 1 over negative 2 minus 5 less than or equal to 0. Paplug lang natin ha. Okay. So ano ba yan? True or false? Talagay natin yung number line. Ulit. Hindi ko yun alam sa heading. True or false to guys? So pag sinolve natin, magiging negative 1 over negative 7. That is negative 1 over negative 7. So basically ang negative divide negative magiging positive, di ba? So magiging 1 over 7. Less than ba yun sa 0? So this is false. Diba yung boses ko? So false yun. So try naman natin yung 0. So x equals 0. So plug lang natin yun. So magkakaroon tayo ng 0 plus 1 over 0 minus 5 less than or equal to 0. So magiging 1 over negative 5 or negative 1 over 5. So pares na yan. Pag negative numbers, always yung less than 0. So which means this is true. Nagigets nyo? Siyempre, negative number, di less than yan. Diba? So at least nagigets mo V. Burn. So let's say meron tayong x equals 6. So control yun guys, di-shade natin tong part na to. Hindi ako magaling, marunong lang ako guys. Then, meron tayong 6 dito. So, plug lang natin yung 6 plus 1 over 6 minus 5. So, magkakaroon tayo ng 6 plus 1, that is 7 over 1. So, magkakaroon tayo ng 7 less than or equal to 0, which is false. Totoo naman yan, mas magaling ka sa akin. Mas marunong pa pala. Diba? So magkakaroon tayo nito guys. So big sabihin ito lang yung mga shade. So big sabihin ito lang yung solution set. So big sabihin dahil shaded yung negative 1 natin, start tayo sa negative 1. Then hanggang 5. So remember kapag shaded yan guys.
bracket yan. Kapag hindi naman, that is parenthesis. So, ito yung solution set. So, basically guys, pag ginawa mo siyang, set builder notation, magkakaroon ka ng x such that x is an element of real number where x is greater than or equal, kasi may bracket, to negative 1 but less than 5. So, itong 5 natin, wala siyang or equal kasi hindi siya part ng solution. So, ito yung magiging set builder natin. Ganun siya.